Kabe Warriors! This is Warrior Studios Kabitaan Podcast. For our final episode of this season of Kabitaan Podcast, let us first introduce our guests. May you introduce yourself first? I'm Kyle Camille Cuevas, 4th year from BSMA 4201. I'm Rocio Joy Dirito, also from BSMA 4201. Ayan, so very familiar na kami sa isa't isa dahil almost 2 years na tayong magkakakilala and tayo ay nagmula or tayo ay nagkakilala at naging magkakaibigan ay dahil din sa ating organization which is ang Kabe Council. For this episode, we will be talking about kung ano ba yung plano after graduation and of course, ano yung naging journey before that end goal. Ayan, so good morning ulit. Good morning, magandang hapon, magandang tanghali, magandang gabi, or kung anong oras nyo naman pinapanood ang podcast na ito. So, first of all, ang dami na nating napag-usapan. Hindi ko pa pala na-introduce ang aking sarili. So, I am the Public Relations Officer of the Kabe Council. I am Ken Camilla. And I will be your host for today's episode. So, ayan. Nagbabaga na agad, ano? Unang tanong pa lang. So, disclaimer muna. Bawal muna agad umiyak bago ko banggitin itong tanong na to. So, for our first question, alam naman natin na super hirap i-juggle academics pa lang sa iba't ibang subjects, sa iba't ibang courses. What more kung idadagdag pa natin yung pagiging part ng organization, pagiging part ng, or pagiging student leader. Kasama pa doon yung buhay natin outside the university. So for our first question is, paano nyo ba nababalance ang inyong buhay as graduating students and yung buhay nyo outside the university and of course, inside the university? So, kunwari ay sa mga organization. Ayun, paano nyo ba nababalance? Unang question, hindi na pagod ha? Of course naman, talagang Cry lang. Hindi, kasi syempre, dito sa university, student leader pa rin. Kasi ako yung Vice President for Academics Affairs. Tapos, outside the university, SK Treasurer pa. Tapos, outside SK Treasurer, isa naman akong normal na babae, gano'n. Sobrang hirap. Kasi, syempre, ang daming bumababa sa'yo na responsibilities. Pero, sobrang gaan sa pakiramdam kasi talaga kapag na-fulfill mo siya. So, sa pagbabalance naman kasi, kung kaya mo, kaya mo. Parang, uunahin mo yung mga importante talaga. Kung sa tingin ko, importante ang ACADS muna. Kasi, kung hindi mo siya uunahin, ano na mangyayari, diba? So, ayun, bukod sa cry, iset natin yung mindset na kung ano yung importante. Yan. So, Yeah. Ate So, Cal. in addition dun sa sinabi niya regarding sa pagka-priority ng mga task, si Rosil, SK siya, leader siya ng sa Kabe siya, then bukod pa yung pagiging student. Ako naman ay working student na president ng class namin. Though hindi na ako kasama sa Kabe Council, I tried my best na mag-support pa rin kahit pa paano. Ang akin naman ay bukod sa time management, dapat meron kang strong na supportive na circle of friends. Kasi inside the university, hindi mawawala yung pressure ng mga from different activities, sa pressure sa sarili mo, pressure sa ibang tao. So, pag mayroon kang strong na or supportive na circle of friends inside and outside, parang gumagaan kahit pa paano yung task. At medyo nababalance mo siya kahit paulit-ulit. Ayun. So, ayan, narinig natin mula sa ating guest na yun nga, sabi ng ating VP Rosil ay bukod sa pag-breakdown ng malala tapos babawi ulit, kailangan rin nating alamin yung
priorities natin. So, dapat alam natin kung paano talagang iatado yung mga kailangan nating gawin para hindi tayo mabaon sa workload. And of course, ang sabi naman na ating Ate Kali is kailangan natin ng support system talaga. Hindi lang internally na sabihin natin sa sarili natin na kaya natin to, i-push natin ang i-push yung sarili. Siyempre, kailangan pa rin natin ng mga tao sa paligid natin para kahit papaano gumaan ng kaunti yung nagiging stress ng buhay para sa atin. And ayun, so we will now be moving on. So, nabanggit ni VP Rusil na siya nga ang current VP AA ng Cabe Council, which is a very big responsibility, And of course, kanina sa intro natin, nabanggit din natin na naging part si Ate Kali ng Cabe Council as a committee member. And yun din, kanina nabanggit din nila yung iba-iba nilang responsibilities. So ngayon, gusto naman naming malaman kung ano yung pakiramdam ng pagiging estudyante, especially nag-graduating student kayo, and yung pakiramdam na at the same time ay student leader kayo. Masaya na mahirap. Masaya to the point na ako bilang VP, ang dami kong nakikilala sa ibang organization, like sa JME, sa PASA, di ba? Kasi parang bilang extrovert talaga, parang shucks, eto, ganyan. Ang dami kong nakikilala, parang dumadagdag yung friends ko, ang daming bumabati sa akin, parang gaan sa loob. Tapos yung bilang estudyante naman, ang hirap box, syempre, Diyos ko. Kasi kailangan mong mag-sacrifice kung ano talaga. Ang daming times, di ba yung last fest, ang dami nating excuse dahil sa mga events, kasi may dry run. Sabi, ay, paano na to? So, may mamimiss kami. Si Kali pa naman, ayaw niya naman excuse. So, kapag hindi nag-excuse si Kali, hindi rin kami mag-excuse tatlo. Nagtitis kami. So, ayun, parang masaya, pero ang hirap sa pakiramdam. Ganun. Sa akin naman, yun din. Masaya siya. Mahirap siya. Yung process, hindi naman yun talaga mawawala. Mahirap talaga siya. And hindi yun ma-deny. Kasi hawak mo, hindi lang sarili mo iniisip mo, kundi yung students sa paligid mo. As well as yung iba pang task. Mahirap siya. Pero yung satisfaction, pag nagawa mo yung isang event, lalo last year, grabe yung saya. Kahit pa after, parang 10 p.m. uuwi, 12 p.m. uuwi, pupunta ng bahay ni Ken para gumawa ng mga props. At the end of the day, parang ang saya na fulfill mo yung duty mo as a student leader. Ang natutunan ko lang during that time ay choose your battle wisely. So kapag hindi mo kaya, try to reach out kay President. That last year kay Ate Bebe, talagang strong support system namin si Ate Bebe na pag hindi namin kaya, tinatry niya saluhin. Though talagang tulong-tulong yun. So, dapat ay choose your battle wisely. Pag hindi mo kaya, try to reach out sa ibang tao. Then, tsaka nyo i-work together. Ayun. So, tsaka meron ko si Ate Bebet, kay Sir Sky, na advisor natin. Ang dami kasi natin natatanggap na words of affirmation kay Sir Sky. Lalo na talagang tumatak sa akin na gawan ng agad ng solusyon yung problema. Kasi, totoo naman, the more na papatungin mo yung problema, tapos wala kang solution, di ba? Kaya ayun, sobrang thankful kay Ate Bebe. In addition kay Sir Sky, kasi si Sir Sky kasi, pag nakikita niya na may opportunity, bibigay niya sa'yo, which is napaka-thankful namin about it. So sa kanya, hindi niya tinitingnan yung agad, yung parang problem to, gano'n. Ang iniisip niya yung brighter side, which is hanggang ngayon, dala-dala namin, kaya kahit pa paano, ay graduating na sa wakas. Yes. So, ayun, narinig natin na mahirap pero masaya. Ayan, nabanggit na natin kung ano yung pakiramdam bilang student leader and graduating. Punta naman tayo doon sa mas nostalgic na part ng pagiging college student. Ayan, so
ano yung nararamdaman nyo or yung currently na na-experience nyo ngayong fourth year kayo. Tapos, i-compare natin doon sa ano yung pakiramdam nung freshman pa lang kayo na first year pa lang, nakakapasok pa lang dito sa BSU. Ano yung nararamdaman natin? Nung first year, tanda ko na grabe yung kaba ko kasi hindi ko alam kung daw walang expectation yung ibang daw walang expectation yung pamilya ko sa akin regarding sa college. Alam mo yung parang pinipressure mo yung sarili mo sa mga bagay-bagay. Kasi syempre nung high school ka, di ba, before yung pandemic era kasi parang kang nagkaroon ng gap sa social life mo, sa academics mo kasi ilang buwan din na wala ng pasok. Tapos ako, kasi hindi naman talaga niyo ako kabatch ni Rossil. Ako ay nag-working student during pandemic, then tsaka ako pumasok ulit, which is dapat ang kabatch ko ay sinati Macbeth. So during first year, nape-pressure ako na baka hindi ko maabot agad yung mga gusto kong abutin kasi nagkaroon ako ng gap during first year. So parang ang tingin ko sa sarili ko ay hindi ako makahabol sa dapat nahabol ko na yon. Pero ngayong fourth year, para akong ang feeling ko na redirect ako. Kasi ang dami kong nakilala na naging part na kung sino ako ngayon. And ang saya lang nung feeling na noon talagang ipapressure mo sa sarili mo to step up sa mga bagay na minsan ay feeling mo ay hindi na dapat gawin. Tapos ngayon ay parang, chill na lang. Okay lang sa akin kahit maliit minsan sa mga activities, hindi na pero nagka-comply pa rin. Ganun. Tapos okay lang na sa isang araw hindi ka mag-aral, o kaya parang hindi ka mag-aral kahit kinabukasan may recitation ka. Parang okay na yung stock knowledge na lang, go na yan, laban na yan. Yun, parang this fourth year, sana hoping, kasi graduating na kami at hindi bumagsak sa kompre, awa na Diyos. Yun, yun, masaya siya compared sa first year na pressured ka talaga sa mga gusto mong buhay. Ngayon ang pressure na nararanasan namin, if kami ba ay makakakuha agad ng trabaho kasi ang dami na ngayong graduating and mas skilled sa'yo na tao compared sa nandito lang sa school. Yun. Sa amin, nung first year, parang nakaka-pressure nga naman kasi accounting unang ganyan. Ang daming pumapasok sa'yo na thoughts na kailangan galingan. Pero nung mga sunod na, parang, pag nung time na nalaman ko wala na ako sa Laude, sabi ko, wala na ako hahabulin. So parang nag-chill na ako na, kahit yung chill na, hindi naman ako nagpabaya. Talagang chill lang talaga na wala na akong iniisip, hindi ko na talaga pinipressure. Pero deep inside, parang kailangan mong graduate kasi ikaw unang nag-graduate. Ngayon, nararamdaman ko na dapat chill lang ako pero ngayon parang kailangan mong graduate ganyan. So, ngayon, pero kaya naman yan. Hindi naman mapagsak. Tsaka tanda ko nun, nagawa na siya ng mga draft ng paglipat, pag-shift. First year pa lang, then second year nagda-draft na naman siya ng shifting form. Third year nagda-draft na naman siya ng shifting form. So wala, nakaka-amaze lang na until now, nilaban pa rin yung course. Yun nga, graduating. Oo, ginawa kong banderitas yun ng extra. Tandaan yung shifting ko. Yun. Ayun. So, very relatable naman kasi papasok ng college, talagang mabigat yung pressure. Though hindi naman siya yung sinabi agad ng pamilya ko na, ay dapat ganito ka, ay dapat magaling ka, dapat ka-graduate ka ng ganito. Pero yun nga, yung sa self mo, sa loob mo, na pinipressure mo yung sarili mo na talagang i-achieve lahat-lahat ng ganito para ganyan. And then, mapupunta ka dun sa point, of course, ng buhay na malalaman mo na yung mga susunod na
mga years or mga susunod na ano, na malaki na yung chance na hindi mo talaga ma-achieve yung kauna-unahan mong mga goals bago ka pumasok. But then, ayun nga, katulad ng sabi nila, it's a redirection. We never fail. It's just God's way of redirecting us. Kung ngayon bumagsak tayo, babawi at babawi tayo sa susunod kasi baka ayun talaga yung destiny para sa atin. So, very relate. I'm sure naman na ang mga warriors natin ngayon ay talagang nakaka-relate din doon. Super daming pwedeng maging redirection natin sa buhay. And ang pwede na lang talaga natin gawin is i-take yung chance. Grab the opportunity para mag-strive harder doon sa mga susunod na paths na pupuntahan natin. Ayan. So, now, after graduation naman tayo. So, nabanggit, no? Na medyo, ang iintindihin nyo na lang ngayon is yung paghahanap ng trabaho. So, ang question is, may plano na ba kayo after graduation? And Tama. Ayan. So, yung mga plano nyo, if ever, and meron pa ba kayong plano na ituloy yung pagiging leader even outside the university? So, sino unang sasagot? Ayan. Yung personal plan, siguro sa akin na muna yun kasi alam mo na, evil eyes mo. Yeah. Yan. Pero yung pwede kong i-share siguro yung regarding din sa leadership. If regarding sa politics, like yung mga related doon, wala akong balak talaga. Kasi hindi ko makita ang sarili ko na hindi ko kaya yung dumi na ginagawa sa politics. Yun. So, pero pag yung regarding para sa company, gusto ko maging manager, maging team leader, yun. Open naman ako sa opportunity na makuha yung mga ganun. And isa din sa plan ko sana in line pa rin ang makuha kong work sa ngayon course. And business talaga. Kasi ayoko maging empleyado buong buhay ko. Like, magsi-60 ako, mag-e-employed. Yeah. No! No, mag-business tayo. Yan ang aim dapat ng bawat isa. Yes. Ako, bukod sa mag-asawa. Hindi ko naman siya kinakahiya kasi gusto ko talaga magpahinga muna. Since may nangyari nga sa akin, alam ko sa sarili ko, hindi pa ako fully recovered. So, siguro pahinga for 1 month or sinasurrender ko na kasi kay Lord. Kung ano basta yung balak pahinga. Gusto ko muna magpahinga. Then, outside the, naman, parang wala na akong balak eh. Wala na akong balak. So, sinasabi ko naman na after na itong SK term, stop na ako. Kasi, hindi ko na siya kaya eh, na kahit nasabi na magaling ako, ganyan, ayoko na talaga. So, ayun. So, bukod sa pahinga, wala na talagang balak mag-SK or anything. Pero yung sa sinabi ni Kali, go, coach din ako doon. Siyempre. Kasi siyempre may background naman ako eh. Kung kaya ko naman, why not? So, Ayan. So, talaga, kanya-kanya talaga yun. Tayo ng preferences after ng everything. So, ayan. After nating itackle yung sa loob, yung before, tapos ay yung ngayon, tapos pumunta na tayo sa future, babalik ulit tayo sa before. So, yan. Mag-share naman kayo ng inyong mga favorite memories na nangyari, yung inyong college life. Dahil alam naman natin na talagang sabi nila ang college life ay talagang memorable bukod sa pagiging high school. So, yun. Yung mga memories nyo ngayong college na forever, habang buhay nyo talagang i-cherish and i-keep sa inyong puso? kasi siguro second year. Kasi nung first year, parang ang layo ko sa kanila na
kahit na gusto ko maging ka-close sila Kali, hindi ko magawa kasi nahihiya pa nga. May Pero sarili nung- kasi kami yung circle of friends before. Pero nung lumipat kami sa O1, tapos dinamay niya ako, tapos nakilala ko sila, parang nagkaroon ako ng magandang support system na through ups and downs, nandyan sila sa akin na kaya silang tumulong kahit na madaling araw na gano'n. Tapos parang ang gaan kasi sa pakiramdam na may kasama kang bumagsak, pumasa, di ba? Aminin na natin, aminin na natin na kasama sila bumagsak, pumasa, makagraduate, na kumpleto kami. Tapos, yung nakilala ko kayo, Yeah. kasi super pangarap ko sumali sa council. Oo. Buti na budol ako Nabudol. Parang nasa kalamba ako, tulog ako. Parang budol lang din yung pagpasok ko sa council. Pero talagang kinarir na natin ngayon, ano? Yun, nabudol ako. Talagang tulog na tulog ako. Tapos bigla akong nagising. Tapos paggising ko, pagtingin ko sa GC namin na, Ate Rosie, apply ka dito, apply ka dito. Ay, nag-apply naman sa akin. Ayun. Nagpabudol naman. Pero ayun, sobrang thankful ako na nakilala ko kayo, sila, tapos nagkaroon tayo ng circle of friends, sila Carlo. Di ba parang, ay nandyan kayo, may mga friends ako na, kahit na iba silang program na pwede kong sandalan. Lalo na si Carlo na palagi ko sinasandalan ng gano'n. literal na sandal. Oo, literal na sandal talaga yun. So ayun, super thankful ako. Yeah. At yun ang pinaka-memorable ko, bukod sa last Fed or ngayong Fed or kahit ano pa nangyari. Sobrang, kung ano yung nakilala ko, at saka nag-iba ako eh. Ang laki ng, growth, economic growth. Bakit bigla tayo naging academic related? Ang laki ng pagbabago ko, simula nung first year hanggang ngayon, na dati software, ay, hindi pala ako software. Girl! Yun. Ako Ate? ay ang pinaka chine-cherish ko na moment during my college years ay yung yung pagiging budolera. Hindi naman. Kasi Tama. Kasi kapag may may kilala ko. Tapos pag alam kong kaya niya, binubudol ko siya kahit ayaw niya, pipilitin ko. Si LJ, saksi yan. Si Rosil, yung mga friends ko na nasa council, lahat yan budol. So parang ang pinaka-memorable sa akin ay yung pag umuoo sila, tapos nakikita ko sila na nag-grow individually. So parang ang feeling ko nun ay success na rin sa sarili ko na at the same time, minatulungan ako ibang tao. Ewan ko, siguro ko na yun, namanak sa aking ama na talagang tulong talaga yun. Tapos yung nakalala ko si Rosil na hindi naman kami talaga same circle of friends. Chinat ko lang siya. Sabi ko, hindi pa tayo uwan kasi maganda schedule. Which is bawal yun ha. Bawal yun. Yes. Lipat tayo na. Bawal. Bawal yun. Yan ay yun. Lipat kami ng schedule. Yun. Hindi na huli ni Ma'am Bigo. Tapos si Erica, hindi din namin siya hindi. friend. Tapos yun, nabudol ko silang lumipat. Nakilala ko ang sila Owan, which is big part ng kung sino ko ngayon. Kasi during first year, di naman ako president. Kasi si KG, as someone na gusto maging mysterious ng college, hindi pala imek. Tapos nung second year, si Bakla ay yun, dumadal na. Tapos yun, nung nakilala si KG, pumasok ang third year, nakilala si Bebet, na hindi ko alam kung bakit ako pumasok ng council. Hindi ko talaga alam, as in, basta nakita ko lang yung posting ni Council. Tapos yung mga memories during Cabe Council, yun talaga, isa sa naging foundation ko sa kung sino ako ngayon. Tapos yung sina Sir Sky, na medyo naging ka-close din natin, naging sandala natin pag kailangan ng mga advice, sina Ma'am Bing, sina Dean, yan. Yun yung mga memories na hanggang siguro pagtanda, dala-dala ko. Tapos yung mga ibang memories na hindi ko din makalimutan, yung mga nakakatawang lang, yung nadala si ganito, ganito. Kasi pag binabalikan mo siya, parang yung college life mo, parang ang gaan lang, hindi mo naalala yung mga ahas.
Tapos yung ano din, may mga grades na nanira ng laude mo, mga ganun. Naaalala ko din kasi mga chika nila, mga ganun. Parang ano lang, parang yung mga bad memories, yung good memories, nagsasama-sama sila para maging paano ko ba sabihin? Para maging sandalan mo para bumuhuli ng mas maganda pang memories in the near future. And hoping na sa lahat ng mga naging ka-close ko, naging kakilala ko, may naiambag naman akong maayos yung buhay. Yun. Ayun, speaking of ambag. Speaking of ambag, hindi lang si Ate Cali talagang budolera sa pag-o-org. Budolera rin siya sa mga bagay-bagay na pag may binili siya, dapat ay bibili rin kami. Of course, that marketing. Yes, oo, tama. Siguro pagsasali si Ate Cali sa ating business speech, talagang may panalo na tayo, guys. Isarado na ang everything. May pagbibigyan na tayo ng ginto. Ayan, so before ending our podcast na naging bonding na rin nating tatlo kasi dahil sa sobrang busy ay medyo matagal na tayong hindi nagkakausap at nagkakakita talaga. Nag-uusap naman tayo. Hanggang usap. Hanggang chat. Ayan, so what is your message naman para sa susunod na henerasyon ng mga student leaders? Since ngayon ngayong araw na to mismo na sinushoot natin itong podcast na to ay ongoing ang CABE Council elections and ang election ng other sub-organizations ng CABE. So, ano yung message nyo para doon sa magiging sunod nating mga leaders na magiging panalo sa mga election na nangyayari ngayon? Maging masaya lang. Kasi kapag mugnot ka whole day ng event nyo, parang ang pangit na tingnan sa council, ang pangit pa na tingnan sa mga advisor tapos sa mga participants nyo. Pag alam mo yung mugnot face na nakaganon ka lang, ganon. Tapos ay mahirap man na mawawala na ako. Gagraduate lang. Mahirap man graduate ngayon. Parang ang saya na may nakikita ako na student leader na kaya pala talaga nila. Kahit saan na kaya nilang mag-serve para sa CABE community. And I hope na sa susunod na CABE officers ay galingan nila. Alam mo na yung mga kailangan gawin. And palagi ko to sinasabi kahit sa mga committee na isipin niyo yung sinabi ni Sir Sky nga na wag pagpatuloy ng mga problema. Bigyan niyo na agad na sunod. Yun. Sa akin naman ay lead with kindness, live with purpose, live with passion, and believe in yourself. Yun. Kasi kapag hindi ka naniwala sa sarili mo, hindi mo na magagawa yung tatlo. And pinasok mo ang leadership hindi para magyabang, hindi para magkaroon ng credential sa resume, para sa work. Pinasok mo yan kasi gusto mo siya and gusto mong maglingkod. So, lead with passion, lead with kindness, maging mabait ka, and lead with purpose. Use your voice kasi student leader ka, ikaw ang magiging daan, ikaw ang magiging way ng mga student para sa kanilang mga concerns, sa gusto nilang mangyari sa school, gano'n. Kasi kayo yung directly makakausap ng mga heads sa school. Yun lang. And huwag makakalimutan magpahinga. Kasi hindi kayo robot na kailangan, kapag may something, kailangan gawin niyo na agad. Learn na magpahinga. Kasi pag kayo ang maubos, paano na lang yung mga students na nakaasa sa inyo? So yun. Lead with passion, lead with kindness, and lead with purpose. And believe in yourself. Ayun. So, that sums up our usapan, our podcast. And we hope na dito sa aming munting pag-uusap ay
may natutunan kayo, and kung ngayon wala pa kayo sa mga organization, maybe this is a sign para kayo ay mag-step up and mag-join sa organization. And kung talagang kayo ay walang balak, syempre, nire-respeto naman natin, kasi katulad nga ng sabi nila, choose your battles. May kanya-kanya tayong path na gustong tahakin, and nasa sa atin na yun, So, ayan. Maraming salamat for our guest, sa ating mga guests ngayon, and ayan. Good luck. Good luck. Good luck. Sa susunod na natin sabihin kung saan yung good luck na yon, but ayan. Alam mo na. Talaga. Good luck sa mga next na. Ayan. So, once again, this is the final episode for Warrior Studio, the Kabitaan Podcast. We hope na na-enjoy nyo itong aming pag-uusap. And once again, we want to thank you for tuning in with us. So, this is Warrior Studio, Kabitaan Podcast.